Bulaklak ng bawang? Nakakita ka na ba? Batid mo ba na ito pala ay isang napakabisaring pampaswerte? Subalit bibihira nga lamang kung matagpuan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang natatanging pampaswerte na labis na epektibo, lalo na nga sa pagninegosyo, ang bulaklak ng bawang. Ang ating mga lutong bahay ay hinding-hindi makukumpleto ang lasa kung wala ang sangkap o pampalasang bawang. Ano nga ba ang bawang? Ang bawang o garlic sa Ingles o Allium sativum ay isang sangkap sa pagluluto sa hanay o pamilya ng sibuyas. Ang bawang ay native dito sa ating sa Asia, sa Iran at maging sa ilang parte o bahagi ng Egypt. Ginagamit ito hindi lamang bilang pampalasa sa mga pagkain kundi bilang halamang gamot. At maging sa espiritual na gamit ay kilalang kilala rin ang bawang. Ginagamit itong pangtaboy ng mga masamang elemento, kulam, aswang at mga negatibong enerhiya sa paligid. At kapag ang isang bagay ay mainam na pantaboy ng mga kamalasan, kadalasan ito ay naghahatid naman ng swerte o good luck. At batid naman natin na ang bawang ay isang mainam na panghatak ng swerte sa mga negosyo o tindahan. Subalit maliban sa bawang mismo, ang bulaklak nito o bulaklak ng garlic chives ay higit palang maswerte at mainam na good luck charm. Halos kahanay na nga nito ang mga bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan na napaka-rare o napakabihira lamang kung magkaroon ng bulaklak. Magkameron man ay agad ring malalanta. Ang tinutukoy nating bulaklak ng bawang ay ang bulaklak na tinatawag sa Tagalog na kutsay. Ito ay ang bawang na nagtataglay ng mga malalapad na dahon na karaniwang isinasahog sa mga sauce, sausawan, salads at steam na mga gulay. Madalas itong makikita ginagamit sa mga kusina ng mga Chinese bilang alternatibo sa dahon ng sibuyas. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka ng bulaklak ng kutsay, ay huwag mo na itong palampasin pa. Kunin ito at ibalot sa pulang tela. Maaari mo rin itong ilagay sa isang maliit na bote o kaya ay sa plastic upang hindi ito malagas habang natutuyot. Maaari itong ilagay sa bag, sa wallet o sa lagayan ng pera o cash drawer upang maghakot ng maraming swerte o mga customers. Ang kakaiba nitong matamis na halimuyak ang siyang maghahatid sa iyo ng swerte sa pagninegosyo. Kaya sa susunod na makakita ka nito ay kunin mo na. Ngunit lagi pa ring tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Dahil ang pag-asenso ay nasa sa atin pa ring mga kamay. Manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa iyong kakayahan. Sangkap sa pagluluto na kung tawagin ay star anise. Isa palang magandang uri ng pampaswerte o lucky charm. Papaano nga ba ito isasagawa? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba gawing isang malakas na pampaswerte ang sangkap na ito sa pagluluto na kilala sa katawagang star anise. Pamilyar ka ba sa halaman o sa sangkap sa pagluluto na star anise? O maaring nakakita ka na nito, subalit hindi mo batid na ito pala ang ngalan nito. Ano nga ba ang star anise? Ang star anise o Illicium verum ay isang uri ng bunga ng isang munting puno na kadalasang tumutubo sa mga bansa gaya ng China at Vietnam. Tinatawag itong star anise dahil sa hugis tala nitong bunga na nagtataglay ng mga buto. Ang pangalang ito ay mula nga sa salitang Latin na Illicio
na ang ibig sabihin ay pang-aakit. Pinipitas ang mga anis bago pa nga ito matuyot upang manatiling buo ang hugis tala nitong bunga. Kadalasang ginagamit ang star anise sa paggawa ng pabango, sabon, toothpaste, mouthwash, skin creams, at madalas nga ay sa pagluluto. Gamit ang star anise ay sumasarap ang pagkain gaya ng patatim, biryani, at masala chai. Kilalang kilala ang sangkap na ito sa India, sa China, at Indonesia, gayon din dito sa atin sa Pilipinas. Ito rin ang pangunahing sangkap sa paggawa ng alak na kung tawagin ay Galliano. At maliban sa napakarami nitong gamit, ay isa rin itong mainam na lucky charm o pampaswerte na maaari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay, sa paghahanap ng trabaho, sa mga sugalan, sa paghahanap ng forever, at pampaswerte sa bahay at kabuhayan. Ngunit papaano nga ba ito ginagawang pampaswerte? Sa araw ng Huwebes, bilang pinakamainam na perpektong araw upang ito ay isagawa, kumuha ka lamang ng isang piraso ng buong star anise. Ibig sabihin ay buo at walang sira ang 8 o 7 nitong taludot. Maaari itong gawin anumang oras na inyong naisin basta sa araw lamang ng Huwebes. Hawakan ang star anise gamit ang inyong power hand. Ipikit ang inyong mga mata at umisip o mag-visualize ng kulay orange na liwanag. Kung makaramdam ng init sa inyong palad na nagtatangan ng star anise, ay bigkasin lamang ang mga katagang ito na maaring sa English o sa Tagalog. Earth and fire, send me my desire. By wind and sea, bring good luck to me. As I will it, so mote it be. Samantalang kung nais mo naman ang Tagalog, ay narito ang iyong mga dapat banggitin. Lupa at apoy, ibigay ang nais. Sa dagat man at sa hangin, ako ay swertihin. Ang munti kong hiling, sana ay dinggin. Maaari mo itong bigkasin ng makailang beses, base sa inyong kagustuhan. Subalit nararapat na mayroon kang malinis na hangarin at pagnanais habang ito ay isinasagawa. Pagkatapos nito, ibalot ang star anise sa pulang tela o pouch o gawing unton at ugaliing dalhin saan ka man magpunta araw-araw. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ating ikauunlad sa buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ka rin ba sa damong kung tawagin ay amor seko? Malamang ay naiinis ka rin sa mga damong ito. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito hindi lamang para sa ating kalusugan, ay isa rin pala itong mabisang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga pambihirang gamit ng damong ito na amor seko at kung papaano nga ba ito gagamitin. Kung ikaw man ay laking probinsya, saan mang lugar sa Pilipinas, ay siguradong na-encounter mo na ang mga damong ito, ang amor seko. Ang amor seko o Chrysopogon aciculatus ay kilala rin sa maraming katawagan, gaya ng premkata, love grass, kase, rumput jarum, chichiri o mata peke-peke. Ang Chrysopogon aciculatus o amor seko ay popular na tumutubo sa mga bansang Malaysia, China, Australia, Polynesia at maging dito sa Pilipinas, na madalas nga silang makikitang tumutubo sa mga parang
at mga pisnginang burol o kabundukan. Kadalasan rin silang makikita sa mga kaparangan ng golf sites dahil madali silang tumubo at madaling magparami. Ang damong amor seco ay kadalasang tumataas lamang ng 20 hanggang 60 sentimetro at mayroon ngang mga bulaklak na kulay lila kapag sariwa pa, na nagtataglay ng mga animoy spikes o malakarayom na hibla. Dahil dito ay bigla nga silang dumidikit sa mga suot nating pantalon o saya, kung kaya nga labis natin itong kinaiinisan. Dahil kinakailangan mo nga ng sapat na oras upang isa-isahin itong alisin sa iyong kasuotan, o kaya naman ay kayurin ito ng itak at kutsilyo kung minsan. Subalit batin mo ba na napakahusay pala ng damong ito bilang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo? Ngunit papaano nga ba ito gagawing pampaswerte? Pinaniniwalaan na sa araw ng Biyernes Santo o maging sa unang biyernes ng bawat buwan, sa sandaling mayroon daw mga dumikit na amor seco sa inyong suot na kasuotan, ay iyo itong kunin at ipunin. Ilagay ito sa isang pulang tela at samahan ng ilang barya. At pagkatapos nga, ay ilagay sa ilalim ng inyong kaha upang magsilbing panghatak ng swerte. Pinaniniwalaan na sa oras na gawin mo ito, ang sino mang mapadaan sa tindahan mo ay tiyak na mapapabili o mapapatambay. Subalit kung nais mo naman itong gamiting panghalina sa paghahanap mo ng love life o kapareha, ay maglagay ka naman ng ilang piraso nito sa bote ng ginagamit mong pabango upang magsilbi itong panghalina sa mga makakaamoy nito. Subalit maliban sa mga pampaswerteng hatid nito, ay mabisa rin ito sa mga karamdaman at maituturing ang isang herbal plant. Ang pinakulong ugat ng amor seco ay maaaring maging lunas sa mga dumaranas ng diarrhea. At sa ibang bansa nga, alam mo ba na ito ay pinapainom nila sa mga taong nakainom o nakakain ng lason o ginagamit bilang poison antidote. Mainam din itong remedyo sa mga dumaranas ng sakit sa atay. Sa bansang Bangladesh, ang pinais o ininit na mga dahon ng amor seco ay itinatapal naman nila sa bahagi ng katawan na naparalisa. Sa India naman, ang ugat nito na dinurog kasama ng 5 piraso ng pamintang buo ay kinakain nila tuwing umaga habang wala pang laman ng sikmura upang malunasan ang mga stomach pain. Ayon sa pag-aaral ng mga herbal plants, ang amor seco ay isang mabisang antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer, at anti-arthritic potential. Kung kaya naman, lubhangang kapakipakinabang ang damong ito na labis nating kinaiinisan. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng amor seco? Nais mo rin ba itong gawing pampaswerte o bilang halamang gamot? Matagal ka na bang minamalas sa buhay? Na feeling mo kahit anong pagsisikap ang iyong gawin ay wala pa ring resulta? Na kahit magpakahirap ka pa at magpakakuba ka sa pagod ay hindi pa rin umuubra? Minsan ay ganyan ang buhay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang swerteng hatid ng bulaklak ng snake plant. Papaano nga ba ito magbibigay sa iyo ng bumubuhos na biyaya at pagpapala? At ano ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang certified na plantita o plantito? Kung oo ang sagot mo, malamang ay meron ka ng halamang ito. Ang halamang snake plant o Dracaena trifasciata. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng Asparagaceae na nagmula pa nga sa West Africa, Nigeria at Congo.
at kilala rin sa mga katawagang snake plant, St. George's wort, mother-in-law's tongue, at viper's bowstrings hemp. At noon ngang 2017, ito ay kinilala rin bilang Sansevieria trifasciata. Ang snake plant ay isang perennial na halaman at mainam na air purifier. Alam nyo ba na hindi gaya ng ibang houseplant, ang snake plant ay nagre-release lamang ng oxygen tuwing hating gabi upang kahit sa tindi ng sikat ng araw sa umaga ay magtatagal sila. Subalit kahit pa nga pangkaraniwan na tayong nakakakita ng snake plant, bibihira ka lamang makatagpo ng may bulaklak nito habang ito ay iyong inaalagaan. Dahil pinaniniwalaan na ang bulaklak nito na bunga ng iyong pag-aalaga ay isang napakabisang pampaswerte. Ibig sabihin, ang bulaklak lamang na bunga ng iyong pagdidilig at pangangalaga dito, at hindi ang bulaklak na nakita mo lamang sa parang. Dahil sa oras na ito ay mamulaklak, sa bawat pagsapit ng gabi ay mapupuno ng mabangong halimuyak ang inyong tahanan. Dahil kung aamuyin mo ito ay wala naman itong amoy. Gaya ng kanyang dahon, tuwing gabi lamang ito naglalabas ng halimuyak o scent na pinaniniwalaang napakaswerte, lalo na sa mga loto, weteng o kaya naman ay sabong. Subalit kahit ikaw naman ay hindi mahilig sa mga sugal, suswertehin ka pa rin sa ibang aspeto. Siguruhin lamang na ito ay nakapwesto sa lugar ng bahay na maaaring sentro upang kumalat ang halimuyak nito sa pagsapit ng gabi at punuin ang inyong bahay ng swerte. Ito ay aprobadong nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan tayo ay humihiling ng mga swerte sa buhay, subalit ang ilan ay nasa paligid lamang at hindi natin alam. Hayaan lamang ang bulaklak nito hanggang sa malanta at saka ito kunin at ibalot sa pulang tela at gawing pampaswerte sa araw-araw. Subalit marapat na kunin lamang ito ng hating gabi habang ito ay naglalabas ng halimuyak nito. Tandaan na ang mga pampaswerte ay gabay lamang natin dahil kailangan pa rin natin ng sipag at tiyaga. Ikaw ba ay parating minamalas sa buhay na kahit ano pang gawin mong pagsisikap at pagpupursigi, ito ay nananatiling kulang na kulang? Ang buhay ng tao kung minsan ay ganyan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang natatanging hatid na swerte ng bulaklak ng aloe vera. Nakakita ka na ba ng isang aloe vera na namumulaklak? Papaano nga ba ito maghahatid sa iyo ng bumubuhos na biyaya, swerte at mga pagpapala? At ano-ano nga ba ang nararapat mong gawin sa bulaklak nito? Ikaw ba ay isang plant lover o isang certified na plantito o plantita? Kung gayon, marahil ay hindi imposible na meron ka na nga ng halamang ito, ang halamang aloe vera. Isang klase ng succulent na halaman na kabilang sa pamilya ng mga Asphodelaceae. Mayroon itong mahigit sa 500 species at kilalang indoor at garden plant sa halos lahat na bahagi ng mundo. Isa nga itong perennial na halaman na nagmula pa nga sa Arabian Peninsula. Ang aloe vera ay popular na klase ng halaman at herbal na gamot dahil sa mga gamit nito at bisa kahit noon pa ngang unang panahon. Mainam nga itong inilalagay sa paso at ginagawang halamang display sa ating mga tahanan. Maaaring gamitin ang aloe vera na sangkap sa mga alak, lotion, pampaganda at mga ointment na kadalasang gamit na lunas sa mga simpleng paso at galos sa balat. Napakarami na ring mga patunay sa bisa ng halamang ito, gaya na lamang sa arthritis, lagnat, ulcer, diabetes, diarrhea, at maging sa dysenteria.
Isa rin ang halamang aloe vera sa mga halamang madalas ngang alagaan sapagkat hindi ito nangangailangan ng mataas na maintenance at palagiang pagdidilig. Kaya marahil sa mga tahanan ng mga minamahal nating mga plantita, isa na nga ang aloe vera sa halamang madalas nating makikita. Subalit batid mo ba na isa ring pampaswerte ang halamang ito? Isang halamang maghahatid ng malakas na pang-akit sa mga positibong enerhiya sa tahanan, kabilang na nga ang swerte at magandang pamumuhay. Maaari mo ngang durugin ang dahon nito o ang dahon ng aloe vera kasama ang dahon ng oregano at saka ito ibudbod sa paligid ng paso sa harapan ng inyong bahay. Subalit, nakakita ka na rin ba ng bulaklak nito? Marahil ay hindi pa. Ngunit alam mo ba na maging ito man ay higit at mas mabisa at mainam na pampaswerte? Ngunit ano nga ba ang nararapat mong gawin kung makakita ka ng bulaklak ng aloe vera? Kung sakali na mayroon kayong alagang aloe vera sa bahay at kapag daka, ito nga ay namulaklak, ito ay kunin mo lamang at gawing pampaswerte. Hayaan muna itong matuyo sa kanyang puno bago ito pitasin sa araw ng Biyernes bago sumikat ang araw sa umaga. Pagkatapos sa ibalot ito sa pulang tela at lakipan ng dahon ng laurel at ilang butil ng bigas. Maaari mo rin lamang itong isama sa iba pang mga pampaswerte tulad ng bulaklak ng tanglad. Maaari mo itong dalhing parati saan ka man magpunta, ilagay sa inyong bag o kaya naman ay iiwan sa loob at ilalim ng inyong kaha kung kayo naman ay mayroong tindahan o mayroong negosyo. Ngunit tandaan na pawang ang bulaklak lamang mula sa inyong aloe verang inaalagaan ang mas mabisa kesa sa mga makukuha lamang sa kung saan-saan, sapagkat ito ay bunga o bulaklak nga ng mga enerhiyang pumapasok na sa inyong tahanan. Ang mga dahon mismo o ang bulaklak man ng aloe vera ay aprobado ngang epektibo at nagdadala ng swerte sa buhay. Maaaring minsan nga tayo ay humihingi ng swerte sa buhay, subalit hindi natin batid na ang karamihan sa mga pampaswerteng sagot ay nasa paligid lamang at hindi nga natin alam. Subalit kalakip na mga pampaswerteng ito ay samahan din natin ng sipag at pagpupursigi at pananalig sa Diyos at tiyak na ang matatamo nating swerte ay siksik, liglig at umaapaw. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuluang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman nito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapaki-pakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pa ngang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito.
Kadalasan nga ay isa sa bawat 100 puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamiting isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng 2 kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursige at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pag-unlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa 1 buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay, naniniwala ka ba sa swerte o mga pampaswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng pampaswerte na bihira lang daw matagpuan. Ito ay ang bulaklak ng tanglad. Masarap magkaroon ng sariling negosyo, maliit man o malaki. Lalo na kung ito ay magiging successful at maunlad. Gaya ng mga grocery store, karinderya o kantin. Subalit minsay napaisip ka na rin ba na sadyang may mga tindahan na matao o dinadagsa ng karamihan? Aminin man nila o hindi ay mayroon silang mga tinatagong sikreto na maaring pinaniniwalaan nilang nagdadala sa kanila ng magandang hanap buhay. Alam mo ba na ang tanglad pala o lemongrass ay mayroong mutya sa anyo ng bulaklak na maaari mong gamitin bilang pampaswerte sa iyong mga negosyo? Ang tanglad ay isang tropikal na halamang damo na kilala bilang pampalasa at halamang gamot dahil sa taglay nitong amoy na nahahawig sa citrus lemon. Kilala ang tanglad sa mga bansang Sri Lanka, India, Burma, Cambodia, Thailand at maging dito sa atin sa Pilipinas. Pero bukod pa sa gamit nito sa kusina at medisina, ay pinaniniwalaan ng mga antingero o ng mga matatanda na ang bulaklak ng halamang ito ng tanglad ay maaaring magdala ng swerte lalo na sa mga may negosyo. Sinasabi na bibihira lamang mamulaklak ang tanglad at kapag nagkataon daw na makakita ka nito ay kunin ito at patuyuin at saka ibalot sa pulang tela. Kung sakali naman na ito ay nasa iyong bakuran, ay mas mainam na hayaan itong matuyo sa kanyang puno, sapagkat ito ay mas higit bangang mabisa. Gaya ng tanglad at ng mabango nitong amoy, ay dadagsain daw ng mga customer ang iyong negosyo, maging tindahan man ito o karinderya. Ito ay halos maituturing na nga ring mutya, sapagkat ito ay nagmula din sa kalikasan. Mainam na ito ay ingatan at huwag na huwag ipagyayabang. Gayunpaman, mayroon man o walang dalang magandang swerte ang mga mutya gaya nito, ay lakipan pa rin natin ng sipag at tiyaga ang lahat ng ating mga naisin o pangarap na pag-unlad sa buhay. At huwag na huwag makakalimot na tumawag sa may kapal.
Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.